teksto, yan din po yung sagotang pagbasa natin kanina. Dapat nasa gospel tayo, kaso parang redundant yung mga text. So, I shift from the gospel to the writings. So, 1 John chapter 3, 1 to 3. Ang tema po natin ngayon ay purify, ayan, in life, purify my life, yata we purify in hope, yan. Pagka blue kasi parang purified water ang dating yung mga distilled. Okay, so pag sinabi po nating purification, mula dun sa maraming bakterya, maraming mga algae na mga tubig ay pinupurify, ginagamitan ng treatment. Kaya yung mga tiniinom natin tubig galing sa mga purified stations, ang tawag natin dyan ay criminal waters. Dahil patay na lahat ng mga kung ano mga algae, mga bacteria, at any substance na hindi na maganda sa kalusugan. Kaya minsan nasaya ang mga bata kasi ang iniinom nila medyo matamis, na medyo maganda yung lasa, hindi katulad sa bomba, may matabsing, may lasang bagay. Nakita ko yung swimming pool ni Cap, yung tumutulo na ganun, pwedeng inumin kasi galing sa patubig niya doon sa ilalim. Sabi nga niya sa amin nung dinemo niya, kasama ko si Kuya Arnold, iniinom niya. So, makakatipid na po kayo, i-rent nyo po yung swimming pool ni Cap, tapos magdala kayo ng maraming galon. Yan. hindi na kayo bibili ng tig 25 to 35 na, kaso malulugi na yung mga nagde-deliver. Pero lang. Kasi malinis naman po yung galing sa ilalim, wag lang contaminated. Ito pong text natin, medyo malayo lang ng konti sa tema natin. Kaya pinaano ko lang yung team. Kasi ang text ng sulat ni John sa chapter 3 ay may kinalaman doon sa tinatawag nating God's master plan. Sabi nga na po natin, master plan. Sa mga engineer, sa mga architects, bago itayo yung isang building o isang bahay, gumagamit tayo ng master plan. Meron nga silang perspective dyan yung master plan na tinatawag. Hindi ko lang matandaan kasi nung high school kami, sa practical arts, pinagawan kami ng ganyan, yung perspective. Meron pa nga kaming isometric yung mga ganon. Pero ko lang ngayon dahil may mga draftsman yata yung dating. So, yung master plan, ito yung, actually sa architecture po ngayon, pagdo-drawing, sa paggawa ng mga plano, hindi katulad noon, puro lapis lang. Ano yung tawag sa lapis ng architect? Rotary, ngayon? Rotrain? Kasi nung high school kami, pagka pinabilan kami ng isang set, nangangamot sa ulo yung nanay ko kasi kamahal. Ngayon, marami na ngayong mga murahin lang na lapis, kaya lang, China-made pa rin. Madaling masira. May mga square, mga triangle, ganyan. Kompleto po kami noon. May mga bilog-bilog pa. Meron pa kami T-square. Tapos gumawa pa kami ng mga table na pang drawing table. So, ang feeling ko noon, magiging engineer ako Nag-entrance exam ako ng TSU. Kinuha ko pa muna na civil engineer. Yung pala, bagsak din ako. Tapos sabi ko, mag-eduk na lang ako. Sabi ko, ganun, nilang Nag-trans exam ako ulit sa TSU, bagsak na naman. Ang mga uwi ko po, OSIAS. Doon po ako nag-polsci. So pagdating sa master plan, meron lang akong konting knowledge about creating a master plan. Nakikita ko lang kasi siya, dahil na-involved din po ako sa construction. Dati akong laborer. Hanggang labor lang, walang construction. Hanggang taga-luto, taga-palengke, ganun lang. Taga-halo na simento, taga-lagay ng hollow blocks. Hanggang ganun lang ang labor ko. Pero tinry ko po magpalatada,
lahat ng tinarget ko nahulog. Yan. Hindi ako para rito. Okay, so nakita ko yung blueprint. Nakita ko yung mga blueprint. Pero sa curiosity, hindi ko maintindihan yung mga number na gano'n, centimeter, na gano'n. Wala akong maintindihan kasi mahina talaga ako sa math eh. Geometry na nga lang, hindi ko pa maipasa eh. So, master plan, hindi siya drawing. Ang God's plan, hindi siya verbal. It is a continuous, progressive God's plan. Yung plano ng Diyos, hindi nagtapos noong likhain ng Diyos ang mundo. Tingnan nyo kung bakit siya plan. Pwede namang mag-create ang Diyos ng mundo, ng lahat ng nandito sa mundo, at ang lahat ng mangyayari sa mundo sa isang araw. Diba? Naalala nyo? On the first day, God created light and darkness. Ay, baliktad. Darkness and light. Nagkaroon ng paghihiwalay ng liwanag at dilim. At sa liwanag, nilagyan niya ng tanglaw. Ano yung tanglaw? Sun. At sa gabi, nilagyan niya ng tanglaw? Moon. Yan, nilalaro natin ng bata yan. Sun, moon, earth. Ay, hindi. Nung mga kabataan pala. Tapos, ang sabi ng Bible, that is the first day. Tapos, second day, third day, fourth day, hanggang ika-6 na araw, nilikha niya ang tao, nilagay niya sa hardin. Pagkatapos, on the seventh day, ano nangyari? Nagpahinga ang Diyos. Kaya may day off. Importante po ang day off. Bakit? Si Lord nga, Diyos na, nag-day off pa. Tao ka lang. Katawang tao ito, kailangan nyo rin magpahinga. Kaya nga kayo medyo exhausted. Pati usip natin, hanggang 6 days lang po ang capacity. Kaya pag sinabing day off, matulog kayo. Hindi yung kung ano nung kinakalutkot nyo sa mga bahay nyo. Pati yung pagbububong, at saka paghuhukay, ginagawa nyo sa day off. Sabi ng Lord, magpahinga ka. Ito naman tayo, sayang. Ito lang yung oras ko. Pokpok dito, pokpok doon, pati daliri mo, napokpok mo. Kakahiwa, kaka-grass cutter mo, pati na yung mga tanim ng kamisis mo, na grass cutter mo, nag-away pa kayo. Hindi magpahinga ka sana, di wala ka na grass cutter. Hayaan yung dumami ang damo, hayaan yung lumaki ang gagawin ng mga nandun sa bahay. Basta importante, humaba buhay mo. Alin po ba ang mas mahalaga? Matapos ang trabaho sa bahay o ikaw ang matapos? Kaya umiksi ang buhay natin eh. Kasi overuse ang katawan. Overuse ang utak. Pati mata natin lumalabo dahil dumadami ang bayarin. Bakit hindi tayo mag-relax? Even student, ang mga estudyante, maghapon na nga nakikinig sa teacher, gumagawa ng mga homeworks, pati ba naman sa gabi, magpupuyat pa sa Facebook, sa Instagram, sa mga kuno-ano. I-rest nyo yung utak nyo. Si Daniel, sinasabihan ko yan eh. Sabi niya sa akin, Pa, ito lang yung time ko maglaro. Alam nyo, kaya ko po nasasabi yung ganyan. Dati rin akong estudyante. Slightly use yung utak ko eh. Kasi hindi ko na ini-stress sa sarili ko. Bahala na yung math na yan, makukuha naman sa track and field yan. Pumasa ako sa kaka-join ng intrams eh. Kahit hindi ako marunong magsepak takraw, hindi ako marunong mag-soccer, basta nanalo, basta nag-join ka, may grade ka. Ganun lang po ako doon. Kasi bakit ko isa-suffer yung sarili ko kung iiksi naman ang buhay ko? God's plan is a long, progressive plan. Hindi siya one-time planning and then bahala na susunod. Tingnan nyo, nung creation pa lang, ang ganda na ng plano ng Diyos. May systematic. Kahit sa construction, mga kapatid, hindi mauuna ang bubong sa flooring. Sino bang gumagawa ng bahay sa inyo? Bubong muna bago yung flooring. Sa inyo ilalagay yung bubong. Di ba may kailangan pa ng balangkas, kailangan ng pundasyon, kailangan ng mga, kung ano mga kailangan ba, before we put yung pinakataas. Kasi pwedeng bumagsak ito. Yung iba nga, kadami-dami ng nilagay na kung ano ng mga brace, bumabagsak pa kayang wala. So, God is preparing. Ang plano po kasi laging merong preparation. Planning, preparation, and execution. And then, evaluation. Laging nandun yon.
Kaya sa 7-day natin, ng buhay natin, hindi lang pahinga yon, nag-i-evaluate ka din. Sa loob ng 6 na araw, anong ginawa ko? Sumobra ba ako? Nagkulang ba ako? Meron ba akong dapat na ayusin? So, ganun lang po. Kaya natutuwa ako pagka after simba natin, nag-ESM kayo. Mamasyal kayo. Wala namang bayad ng entrance. Paggabi, punta kayo doon sa plaza. Merong carnival ngayon doon. Merong pangkainan. Pumili kayo ng mga meat tea, mga coconut tea, mga kung ano mga pagkain doon. Enjoy nyo yung pagod nyo. Ipasyal niyo yung mga apo nyo. Mag-swimming kayo doon sa mga swimming pool. Punta kayo kay J&J. Punta kayo doon sa mga swimming pool na magaganda. Pero wag na kayo magpakalayo-layo. Pag uwi nyo, pawisan pa rin kayo. Diyan na lang kayo sa malapit. Pagkatapos, mag-banding kayo, mag-picnic kayo, maglagay ko ng banig sa gitna ng kabukiran habang sumisikat yung araw. Lagyan kayo ng tent. Enjoy your life. Nakita ko kasi, doon sa lugar nila Kuya Joseph sa tapat ng bahay, kahit kila Kuya Rolando, nung isang gabi nakita ko nagte-tent sila eh. Gamitin niyo yung mga gamit niyo to enjoy your family. Alam niyo, laging maganda ito. Magpagod kayo, mag-ipon kayo, mag-invest kayo sa sarili niyo, pero huwag niyong uubusin yung oras niyo sa ganun. Enjoy your family. Kahit kayong mga nag-abroad, gustong-gusto nila yan eh. Yung pag-uwi nila, magre-relax na lang sila, magbabantayan sila ng sagingan. Yan, yung mga kanilang mga pinapagawang bahay, makikita nila yung mga pader, nakapalatada na, pipinturahan na lang. Yung pang tipong gusto mong, yung pinagpaguran mo, makita mo, na masaya ka. Di ba? Ako, makita ko lang yung motor ko na hindi natatanggal yung sidecar, okay na ako eh. Di ba? Masaya na ako dun. Ang unang plan ng Diyos, ang unang ginawa ng Diyos sa plano niya, God created humankind according to His image. Sabihin natin, image. Ano sabi ng Bible? God created man according to... yun yung unang ginawa ng Diyos sa atin. Yung kung ano yung kanyang imahe, ipinasa niya sa atin yung dating. Meron tayong emosyon, meron tayong decision making, meron tayong spiritual life, meron tayong physical growth. Yung makikita niya na pag namamasdan niya tayo, nakikita niya yung sarili niya, wow, galing naman. Alam niyo, tuwing linggo, ito nabasa ko kay Rick Warren sa Purpose Driven Life. Tuwing linggo, wala pong performers dito, hindi tayo yung audience. Hindi tayo ang nanonood. Sa totoo lang, tayo ang performer, si Lord ang audience. How you pray, how you worship, how you sing, ang kinakantahan natin si Lord. Ang pinapakita natin ng sarili natin, nagbibihis tayo, nagre-react tayo rito, kasi ang audience natin si Lord. Sa bawat araw ng buhay natin, siya ang nanonood sa atin. Tapos, pag nakita niya, maganda yung ginagawa mo, natutuwa siya, nagalak siya, nasaya siya, ang sasabihin niya, okay, anong gusto mo? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang ikaliligaya, para sa kanyang pagiging Diyos at Panginoon ng bawat isa sa atin. Kaso, itong ginilikha niyang tao, these human beings created according to His image, committed disobedience. Sabihin natin, disobedience. That disobedience separated us from God. Itong paglabag ng tao sa kagustuhan at kalooban ng Diyos, ito yung ngayon yung nagdala ng pagkahiwalay sa Diyos. Nalungkot si Lord. Sayang, sabi niya. Ang ganda ng plano ko eh. Diba sabi niya doon, parang nagsisipa yung Panginoon na itong taong ito na kanyang nilikha, binigyan niya ng freedom. Actually, meron tayong freedom, meron tayong will. Yung will, yung sariling desisyon, sariling kaisipan, na we can decide on our own. Hindi tayo dinidiktahan ng Diyos na, ganito lang gagawin mo, ito lang gagawin mo. Hindi siya ganun. He gave us that freedom. Kaso, doon sa freedom na yon,
minsan, pwedeng magkamali, pwedeng tama. Kaya lang, nung nag-disobey si Adam at si Eve, doon sa kagustuhan ng Diyos na huwag kainin ito, actually yung tree of life doon, yung tree of knowing the good and the evil, hindi naman po siya nilagay para tuksohin ng tao eh. Nilagay po siya doon kasi parte siya ng tinatawag nating balance. Yung balance po, ang mundo kasi binubuo ng positive and negative. Ang mundo ay pinubuo ng hot and cold. Ang mundo ay binubuo ng right and wrong. Kaya wag na kayong magtaka kapag mayroong masama. Kasi bahagi sila ng tinatawag nating balance of the world. Kasi kung mabuti na po ang lahat ng tao sa mundo, aanin pa natin si Lord. Aanin pa natin yung mga pulis. Aanin pa natin magturo, mga teachers. Aanin nyo pa pong magpastor ako. Kung lahat ng tao mabuti na, sino pa ba ang magko-conscience? Sino pa yung magsasabi? Kaya nga, merong tinatawag na balance. That's wrong and that's right. Siguro, yung Diyos na to, nung magkaroon ng isang bagay doon sa gitna ng hardin, doon niya makikita na itong nilikha niyang tao ay may kahinaan din. At yung kahinaan niya ay yung tinatawag na pagtitiwala. Trust. Kaya sabi nung babae na pinangalan ng Eva, tinanong siya ng dyablo totoo ba na sinabi ng Diyos na hindi pwedeng kainin yun? Ang sabi ni Eva, hindi naman lahat ng buno rito pwedeng kainin at bawal. Yun lang. Sabi ng dyablo, hindi totoo yun. Scam yun. Sabi ng babae, subukan nga. Yun. So, subukan niya, nalaman niya, wala naman nangyari sa kanya. So, kinausap niya yung asawa niya, o tingnan mo, wala naman pala nangyari. Tama yung dyablo, sabi niya. So, binabalance. Kaya nga nandun yung demonyo. Yung nakita na sa creation, nandun yung demonyo. Merong tinatawag na, kapag nasubok tayo, at napagtagumpayan natin yung pagsubok, nagiging matatag tayo. Nagiging mas lalo tayong nag-grow. Hindi dahil natukso yung tao, hindi dahil nagkamali yung tao, ay mahina talaga siya. Part po yan ng tinatawag na learning by experience. Ako, hindi ko nalaman na mahina pala ako sa English kung di ako bumabagsak sa English. Ang learning communication ko sa grammar composition, napakahina. Kaya hindi ako pumapasa sa call center. Malakas nga ng loob ko nag-apply ako sa may Makati. Doon ako nag-apply ng call center. Interview pa lang, umuwi na po kayo. Sabi nung nag-interview, call center po ba talaga ina-apply nyo? Hindi po, gargador ka ako. Tinanong kasi ako, describe yourself. Hindi describe ang sarili ko, sabi ko. So, minsan sa mga mistakes natin, sa mga wrongdoings natin, huwag kayong masyadong manatili doon. Part lang po yan ng tinatawag nating buhay. Kung nagkamali ka, nagkasalanan yung kasawa mo o yung sa ibang tao, that is part of our learning experience. It doesn't mean that they are wrong every day. Meron talagang taong nagkakamali, nagkukulang, kasi ganun tayo sa ating buhay. But that is not our weaknesses. We learn from mistakes and wrongdoings. At natuto rin tayo sa mga tagumpay. Halimbawa, lagi kang nananalo. Pag may magparapol, ikaw lagi nananalo. Hindi po ibig sabihin nun, swerte ka. Siguro, you must learn something from that. Kailangan matuto ka. Bakit ikaw ang nananalo? So, ang God's plan ay laging nandoon yung balance. Pinabalance ng Diyos. Hindi po pwedeng isang panig lang. Kahit ang mga Chinese, hindi sila naniniwalang one side lang. Kaya meron silang tinatawag na yin-yang. Di ba yung mga Koreano, meron silang parang ganon, yung hot and cold. Because of God's plan, medyo na-disobey, separated from God, eto na ngayon. Paulit-ulit na nung tinawag ng Diyos ang Israel, ginawa niyang bayan, mula from Jacob, nagkaroon ng 12 tribes, at dumami ng dumami, nagkaroon ng mga nations.
still ang Diyos hindi siya umaalis sa kanyang master plan. He continue to forgive, and forget. Lagi siya nagpapatawad, lagi siya nagbibigay ng chance, lagi siya nagbibigay ng kanyang plano. Ginagamit niya mga propeta, ginagamit niya mga patriarchs, ginagamit din niya maging ang mga raven, yung mga uwak. Ginagamit din niya yung mga unholy things, yung mga parang ganon, to continuous yung kanyang master plan. Alam niyo, isa sa mga master plan ng Panginoon, sa Genesis pa lang, sabi niya kay Diablo, dun sa Ahas, ang parusa niya sa Ahas, ikaw ay gagapang at darating ang araw, ang binhi mo at ang binhi ko, ang binhi ng tao, ay magkakainan sa buntot, sabi niya. Akala mo, tao ang kakain ng ahas. Yan. Huwag nakakita kayo ng ahas, kinuha niya, niluto nila, ginawa pulutan, hindi po yun ang prediction nun. Ang totoo, yung binhi mo at binhi ko, ibig sabihin, ang lahat ng tao na nagkasala at nahulog sa pagkakasala, ang binhi ng tao mula kay Jesucristo, na mula sa langit na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Maria, ang siyang tutubos. Yun ang prophecy. Genesis pa lang, meron na pong plano ang Diyos na darating si Kristo. And that happens when Mary got pregnant. Napaka-imposible naman, mag-isa ka lang, mabuntis ka. Through the Holy Spirit, nagkaroon ng conceived ng kanyang tiyan, ang tawag doon, Immaculate Conception, at nagkaroon ng lalaking sanggol sa kanyang sinapupunan, ipinanganak doon sa sabsaban, at siya ngayon ay naging kordero ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Wow, sabi ko nga, nakita ng Diyos for 1,000 years na itong tao nilikha niya ay magkakasala at pagkatapos tutubusin niya at bibigyan niya ng manunubos. Ganyan pong tumingin ng Diyos. Sa atin, ang plano lang natin, 5 years from now, 20 years from now, God is preparing us for eternity. Ito kagandahan niya. He is omniscient God. Omniscient God. God is all-knowing. He knows the past, the present, and the future. Alam niya kung ilang taon ng buhay natin. Alam niya kung bilang ng buhok natin. Alam niya kung nasa sinapupunan pa lang tayo ng magulang natin, batid na ng Diyos kung ano magiging buhay mo. Kaso, may plano siya. Laging may plano ang Diyos. Kaso yung tao, dahil hindi niya alam yung plano ng Diyos, pwedeng ang buhay mo parang, pwede na to. Okay na to. Hanggang dyan na lang talaga ako. Diba? Ngayon, ang tanong, paano niyo malalaman ngayon yung God's plan? Kung hindi mo naman inaalam. Halimbawa, doktor ka, gusto mo maging doktor. Ano bang ginagawa ng doktor? Dapat alamin mo rin. Hindi yung naglalagay lang ng stethoscope sa tenga, tapos naglalagay ng ilaw sa ulo, tapos magsusuot ng maputing damit na parang polo o jacket ba yun, toga na lang. Hindi po ganun ang doktor kasi kami, pinag-aaral kami sa yung mga herbal doctors. Meron kaming school. Nakalimutan ko na yung term doon eh. Mag-enroll daw kami. Pagkatapos, tapusin namin yung course, bibigyan kami ng pin, magiging na kami, doktor na daw kami. Kaya lang, padahon-dahon lang. Hindi naman mang Kepweng. Si Kepweng naman, panyo lang naman yun eh. So, kapag gusto mo isang bagay, aalamin mo. Tama po ba? Si Kuya Willie de la Pasión, hindi siya engineer, hindi siya architect. Pero bakit nakakapangontrata siya? Kailan niya natutunan yon? Nung baby siya? Hindi ba nung nagko-construction, kayo din lahat na nandito? Yung pagiging teacher ba, nung pinanganak ka, teacher ka na? Nung pagiging HR natin sa school, pagiging nurse na Tiweng ni Ate Mercy, yung bang pagkapanganak mo, ganun na agad tayo? Hindi ba't inaral natin? Hindi ba't nagsikap tayo, kahit nangatusok-tusok tayo ng mga karayom at saka nangapukpok tayo ng kamay ng mga teacher natin noon para lang matuto tayo mag-ABC? Hindi mo ba't lahat ng bagay na gusto, pag interesado tayo, aalamin natin? Pag wala kang interest, kahit nandyan na yan, hindi mo papansinin.
Ako, ang sa mga gusto kong gawin ngayon, mga construction. Kaya inaalam ko lahat, nag-google. Alam, mapalad tayo ngayon. Kasi may Google na, may YouTube na. Pag hindi mo alam isang bagay, type mo lang, lalabas na agad doon. Ang dami nag-video, ganito ang gawin nyo. 1 inch lang ilalagay nyo. Ganito ang forma. Sabi ko, napakapalad natin ngayong panahon na to. Kinakwento nga ni Kuya Arnold nung tinuruan siya ni Tatang Ben, yung mga inch. Yan, testimony niya, yung mga inches. Tinuturo daw ni Apong Ben noon. So, ang God's plan, alam ng Diyos na ang tao ay mahuhulog sa kasalanan, magkakamali, kaya nag-prepare siya ng kanyang begotten Son. So that is Jesus. At itong Jesus na to, binigyan niya ng 3 taon, so 3 taon silang nangaral, nagpahayag at nangaral, at binigyan tayo ng plano ng Diyos, ng pangako, sa sino man na sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Parang ganito lang po yan. Ito yung Diyos. Lahat ng mga patriarch at mga propeta, tinuturo nila, may Diyos, may Diyos. Pero hindi naniniwala ang Israel. Kasi nasasamba sila sa mga idols, mga ibang Diyos-Diyosan. Kaya patuloy ang parusa. Ang ginawa ngayon ng Diyos, eto na. Mula doon sa tinuturong Diyos na nasa kalangitan, nasa Almighty Heaven, mula sa Kanya, bumaba ang isang kalagayang tao para ipangaral sa mga tao na ako yung galing sa taas. Ako ngayon na nagsasalita sa inyo. Makikita nyo na ako, makahawakan nyo ako, makakausap nyo ako ang Panginoon na bumaba galing sa langit. Sabi naman ako, galing lang naman kay Joseph yan, may mga kapatid pa kanya, babae yan eh. Karpintero, tatay niya, nanay niya, naglalaba lang. Di ba sabi ng mga Israelita, sabi ng mga Hudyo, kilala namin yan eh. Hindi sila naniniwala. Si Thomas nga, 3 taon niya kasama ang Panginoon, di naniwala. Hindi ko na ipapasok yung daliri ko sa kanyang kamay at paa, ay mga tagiliran. Di ako naniniwala. Ano sabi ni Jesus? Mas mapalad ang mga naniwala, ngunit hindi nakakita sa akin. Sino ang mas blessed? Si Thomas o kayo? Ito yung God's plan. Pinrepare niya ang lahat. Ginawa niya ang lahat ng bagay. Nagkasala ang tao. May preparation pa siya for redemption. Binigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Ang sino mo sumampalataya kay Jesus, ang sino mo sumunod sa Panginoon, ay dadalhin niya sa Ama. Ito na. Yung pagpananampalataya natin sa Panginoon, it's not separating Jesus to the Father. Hindi po natin nihiwalay si Jesus sa pananampalataya sa Diyos Ama. Ang mahirap kasi, ginagawa nilang dalawang entity, yung Diyos na to. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama, iisa lang. Bakit mo namang ihiwalay si Jesus lang? Yung mga tao kasi, ginagawang oneness ang Diyos. Si Ama lang. Paano naman yung anak na galing sa Ama? Tapos nandun pa yung Holy Spirit. Kaya nagkakagulo yan, sineseparate kasi nila yung entity ng dalawa. Samantalang, mula nun sa isang Diyos na walang hanggan, bumaba ang anak para ipakilala sa inyo na may Diyos nandun. Ang tawag sa kanya, Aba. Ama. At itong Panginoon na to, nung namatay siya at namatay at nilibing, nabuhay na muli, umakit sa langit, sabi niya, babalik na ako doon sa aking kalagayan. Uupo na ako sa kanan ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. At tandaan natin, yung pag-upo niya, hindi po 2 ang trono. Kahit sinasabi ko last Sunday sa inyo, nung makita sa Revelation ni John, na nakakita ng pangitain sa langit, isa lang ang trono. Nasan ngayon si Jesus? Sabi po ng Ama, wala, isa lang trono, diyan ka na lang. Kanya? Hindi po. Yung tinatawag na kanan ng Diyos, babalik na sa kanya yung power. Babalik na sa kanyang dating kalagayan. Sabi ng Bible, pagdating natin doon, makikita niyo siya sa kanyang kalagayan. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. Kaya nga sa Gawa 20:28 na ginagamit, sabi niya, ang iglesia na binili ng sarili niyang dugo. Basahin nga natin, para hindi kayo maligaw, baka mamaya umattend kayo eh. Gumagamit po ng ibang sitas para pamaliin. Ang sabi niya, saan ba yun?
Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili o na tinubos sa magitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. So, sa ibang version po ng sarili niyang dugo, ang iglesia ng kanino? Kanino? Iglesia ng Diyos. Oh, nagkakalituhan na kayo, eh. So, may mga pagkakataon sa buhay natin, napakahalaga dito. May plano ang Diyos, at ang plano niya ay bigay sa atin ang isang planong pangwalang hanggan, that we will live eternal. Ang mangyayari lamang po yun kung babalik sa atin yung unang plano ng Diyos, at yun ay ang makapiling natin siya ng walang hanggan. Kaso nung nag-separate tayo sa pamamagitan ng disobedience, He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Mangyayari lamang yon kung sasampalataya ang tao sa kanyang anak na si Jesucristo. At kapag tayo ay sumunod, sumampalataya, ang pangako ng Panginoon, ipagkakalob niya ang buhay na walang hanggan sa atin. Ang tanong, meron na kayo? Meron na kayong assurance of salvation? Meron na kayong assurance na kayo ay pupunta doon sa God's plan, yung unang plano ng Diyos? Meron na? Amen? Oh, sino pa yung medyo duda? Alam nyo, maganda yung meron na kayong assurance. Kasi pwede kayong lumakad sa daan na anytime, pag lumindol, pagka dumaan yung aeroplano, hindi kayo matatakot. Naalala ko yung isang Victory Liner sa bandang High Mountain Province. Lahat ng nakasakay sa isang bus, walang natira. Bakit ko po sinasabi to? Alam ba ng mga nakasakay sa bus na sila ay mawawala na? At yung nanay na pinatay sa bus, yung mag-asawa, pak! Alam ba nila na pag bumiyahe sila, papatayin din sila? Tayo, ang pwede nating panghawakan, yung pangako ng Panginoon. Tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, at magtiwala ka. Gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay. Anumang oras na mawala tayo sa mundong ito, ay meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Yun ang reason ng Easter sunrise. Yun ang Easter sa atin. Our hope, may God purify because of our faith. Plan. May plano ka, pero unahin mo muna yung plano ng Diyos. Kapag inuna mo ang plano ng Diyos, lahat ng plano mo, tutulungan ka ng Diyos. Gagabayan ka niya. At sa pamagitan nito, mananatili ang pangako ng Diyos sa atin, at hindi niya ito hahayaan. Sa paglabas natin ng pintuan ng kapilang ito, nawa, manahan tayo sa magandang plano ng Diyos. Ano man yung nangyayari sa buhay mo, sasabihin mo, Lord, alam ko may plano ka, at hindi mo ito pababayaan. Mahirap, masakit, ano man bagay na to, magtiwala tayo sa Panginoon. Ipinagkakatiwala natin lahat sa Panginoon. Let us pray. Lord, ano man po yung magandang plano niyo po para sa amin, even yung mga bagay na hindi namin naasahan, maaaring ito ay unanticipated o kaya yung mga pangyayari sa buhay namin. Nananahan po kami sa plano po ninyo. Gawin mo kaming mga matured Christians na kayang tanggapin, unawain ang mga bagay na meron kami. Katulad ng mga Kristiyano noong 1st century AD na mga namatay, nagsuko ng kanilang buhay hanggang kamatayan. Hindi man po namin inihiling ang mamatay kami, kundi ang manatili kami hanggang wakas. Manatili kaming sumasampalataya, manatili kami naglilingkod sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen.